Yun. So, silaw. Wow, naka-ano ka, naka-jacket. Wow. Though, Nakakaya naman. si coach talaga, si coach. Ano, Pinapakita. pinapakita na. Alam na, alam na. Kamusta ang Medyo Pilipinas? silaw, ano? Oo, medyo sila bro. All good naman. Clear naman. Oh, Para, clear, para clear. maputi naman ako. Medyo naman. Okay. So, ano, no, kape tayo. Medyo sa amin dito, hindi mainit ngayon. Parang uulan ata, eh. Naka-close lahat ng windows ko kasi medyo madilim. Diyan sa Pilipinas, makitang-kita, napakasani. Ang init siguro diyan, ano? A bit, ano nasa transition na ng tag-ulan. So, mag-ano tayo. Last time, we introduced you already sa mga ano natin, sa Yes, mga viewers natin. Dami na kasi nagme-message, kailan yung part 2? Kailan yung part 2? Maraming interesado sa iyo. that's great. Marami silang matutunan sa atin. Yes, okay. Now, so 'di ba from Singapore, umuwi ka sa Pilipinas and then nag-transition ka muna sa business bago sa ano sa insurance na ito ano. So what inspired you to start a water refilling business when you came back home sa Pilipinas? Yun na. 'Yon. Oo, oo. Sige, 'Yon. sige. Okay. So what inspired you to start a water refilling business nung pag-uwi mo sa Pilipinas? 'Di ba 'yun yung business mo agad? Oo. Actually, wala. Um, Water refilling is not the first option. Aha. Actually, we're planning to do other business to start, but um, I think it's a blessing na water refilling ang napagdesisyon na at naumpisahan. Mhm. Mhm. So, kasi tiningnan namin lahat. Okay, for example, if we start a a sari-sari store, ano yung pros and cons? If we start to the other business, ano yung pros and cons? So, we do a little background or we do feasibility studies kung Wow, ano yung aha. pros and cons ng water refilling. So, water kasi it's no weather conditions. What I Yes, correct. mean is walang kontra. Yes, correct, So, correct. walang it's either umulan man yan o umaraw o uminit o maging summer. So, mas maganda kung summer. Pero walang kontra. Kumbaga, kumbaga sa pagkain, walang panis. Yes, it's true. Walang Yeah. mapapa. Okay. So, walang mapapanis, people, ano pa rin, people will still, look for it. Iinom talaga. Hindi po pwede na hindi iinom. Right. May Yes, tumatawag sa akin, parang Shopee exactly. ata ito. Okay. Now, so was it difficult to shift from being, an employee for a long time sa abroad and to becoming a business owner? Well, at Uh, start, of course, nakakapanibago because uh, going back overseas, kumbaga, kayod eh. Um, um, of almost 10 hours of having your job, and of course the salary was it's malaki yung malaki ang difference. Then the transition of having business here, kasi ganito, to be honest,
when I came back here, nag-join pa ako ng school, nagturo pa ako. Ay, Anyway, I'm a teacher. I'm a teacher. oo. Oo, I remember, nag-ano ka pa, nag-coach ka pa sa Nagturo Lasal. pa ako sa Lasal. Oo, No, nagturo ka nagturo pa ako sa sa Lasal. Lasal. Yes, So yes, I remember that. nagturo ako ng college for Oo, one semester, then nag-COVID. the So COVID, it's a yeah. blessing, I think, kasi nag-COVID, nag-transition ng COVID from, actually, ano lang, nayaya ako kasi the president of LaSalle was my former colleague back in Singapore. So Mm, mm. isang school lang kami. So he is a brother, and we've been there for 4 years before siya nilipat sa Pilipinas. And Yes, oo. luckily, nasa Bacolod siya na LaSalle. So dito siya naging president. Until now, he is the president of the school. Mhm, mhm. Pero nung COVID times, siguro, um, it's a blessing din siguro kasi kung hindi nag-COVID, hindi kami nakapag-start ng business namin. Kasi marami kaming ideas. Although may ipon pa, may mga ideas kami na we do this kind of business. Uh-huh. So, yun, napunta kami dun sa water refilling. Yun. So, dahil marami, hindi naman pala, hindi naman pala ganun ka, yung epekto na Actually, dahil sa COVID, maraming naging successful na business owner ngayon eh. Yung mga, may Yes. marami din blessing naman yung COVID na yun. Marami tayong naging So, maraming ideas, oo. na napag-aralan, na learn Yes, from yes. that unexpected pandemic. Mhm. Oh, so Kaya nag-start yun. ka ng Siguro most pandemic? likely tinuruan tayo. Tinuruan tayo na maging business man o business Oh. or entrepreneur today. Okay. Yeah. Yes. So what was the biggest struggle when when you first starting your business? What was the biggest struggle? Kasi from teaching, coaching, teaching, ganon, to starting Yeah. your own business, tapos water refilling, zero knowledge, ganon. So what Yeah, was the yeah. biggest struggles? Actually, number one, manpower. Uh-huh. Kasi sa ganitong business, kailangan mo ng manpower. Pag wala kang tao, hindi gagalaw ang business. Yeah, correct. So, we study kung ano yung approach, especially the behavior, the attitude, the personality of your employee, kung paano sila mag-suit dito sa trabaho. Kasi yung ganitong negosyo, hindi mo naman kailangan ng katapos ng pag-aaral or anything. So, Mm-mm. kailangan alam mo paano mo ituro sa kanila. Tama ng sistema. So, system pa rin eh. We're going back to the system. If you, like, na-mention ko kanina, we do feasibility studies before we decide uh, to start this business. Uh-huh. Uh-huh. So, isa sa bagay is manpower. Second, the system na paano kikita ang business pag halimbawa maraming bayarin, siyempre bills. Pero water bills, siyempre isa sa mga factor sa business ng water refilling is water, especially if you are connected to Maynilad, to Uh-huh. Yeah. Basiwa, to Mm-mm. Prime, or any what. Depende kung anong tawag doon sa lugar niyo. So, dito sa amin, sa Bacolod, ang may hawak ng ano namin is Prime Water. So, very Yeah. famous because it's Villar company. So, even in Uh-huh. Luzon, I think. Yeah. Yun, medyo malaki. So, at first, yun yung struggle namin kasi wala silang ibibigay na tamang patubig. Tapos, magbabayad kami ng mahal. So, in our 6 months duration, talagang on that 6 months, struggle eh. So, alam namin na napag-aralan namin, pero
pag nandun ka na sa actual ng business, talagang mag-iisip ka, o paano kaya to? Kasi kagaya niyan, yung first month bill namin sa tubig is 40,000. So parang Oh, break-even na sa income. oh, Yeah. So wow. we decided to invest on the deep well. So nag-invest naman kami, invest kami 100,000. Ano na siya, yung, yung deep well na may motor sa may submersible sa ilalim. Kaya yung amount na yon, so hindi namin tinignan kasi long term, kung Hmm. mag-base kami sa prime water or sa Basiwa, malaki yung ano namin, malaki yung um, bill namin every Yeah. month. Mhm. So Mhm. umabot pa nga nung third month namin, umabot ng 64,000. So yun yung problem sa business once napag-aralan mo nga, pero pag sa actual, ay yun pala yung mga pros and cons niya. So Oo. aside pa doon, ang machine mo pag nasira, talagang ano ka, Maintenance. maintenance. So talagang maano ka, siyempre hindi po pwede hihinto yung ano mo, yung operations mo kasi you will have customers, Mm. Yeah. mawawala sila sa'yo kaagad. Yeah, isa Dahil kami doon. sa ano yun, Customer kami. sa problem. Kaya yun, along the way, na ano na namin, na pag-aralan namin yung mga pros and cons na yun, and nakuha na namin kung paano yung problem. So, Yung kumbaga yung problem oo. dun sa business namin, napag-aralan na namin, kaya solusyon na kami. Oo. So, in the span of 5 years, so alam na namin. So, more on upgrading na kami ngayon. Oo. So So, nag-invest kayo sa actually, water talaga. Doon kayo nag-invest. Yung sa 100,000 na yun sa Deepwell, deep well. Oo. of course, upgrading sa machines. Basta ang dami. Hindi siya ganun kadali. Pero, ang good thing lang sa ganitong business is, um, if you value your customer, then dapat quality yung water. Yes. Okay. So, Doon yun. the water must be, water must be the same taste na hindi magbabago sa customer. So, ayun, sa loob ng 5 years, blessings from the Lord, na-maintain naman namin. Yeah. So And looking 5 years forward, ka na siguro ngayon. tatagal talaga to. Oo. Oo. Tapos so Sa business nakaraan, ko, oo. ano talaga eh. May ano tayo noon eh, may schedule tayo noon tapos yung machine mo parang nasira ata yun, yung tangke mo gano'n. Sabi ko, ano na naman ulit, cancel na naman ulit gano'n kasi may nasira kang tangke gano'n. Yun. So anyway, so from that, I was talking about the investment already. So nandun na yung nandun na yung futuristic approach mo na if this continues, malaki yung mga bills ko, I need to start investing into something para may quality yung